Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Simple lang naman sana ang gusto ni Liana. Wala naman siyang hinahangad ng labis-labis sa piling ng asawa niya. Gusto lang naman niyang siya ang magsuot at magtanggal ng necktie nito o pumili ng susuotin nito pagpunta sa trabaho o ipagluto ito ng paborito nitong mga pagkain at ang halikan ito bago umalis at pagdating galing sa trabaho. Mga ganoong simpleng bagay lang naman. Mga bagay na natural sa mag-asawa. Ngunit kasabay ng pagguhit ng mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit para sa asawa niya, hindi sila simpleng mag-asawa. Mahal na mahal niya ito. Gagawin niya ang lahat upang manatili ito sa kanya. Ngunit nakakapagod ang lumaban na wala ka ng panghahawakan. Handa na siyang ibigay ang kalayaan na hinihiling nito sa kanya. Kapalit man noon ang hindi pagkakaroon ng katuparan, ang mga pinapangarap niya na magkaroon ng anak at isang buong pamilya. Handa na siyang ibigay ang kahilingan nitong kalayaan kung ang magiging kapalit naman nito ang pagpapatawad nito sa kanya. Maligayang pagbati sa lahat. Muli ay panibagong kwento ng pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo. Naway makapasok sa inyong mga puso at magbigay aral at inspirasyon ang kwentong ito. At narito ang unang kabanata. Hindi kita mahal. Alam mo naman yun, hindi ba? Nanginginig ang mga kamay ni Liana at nabitin ang akma sa niyang pagsubo ng pagkain nang marinig ang sinabing iyon ni Christian. Si Christian Williams ang kanyang asawa. Nakaupo sa kabisera ng mesa ang lalaki at siya ay nakapwesto sa pangalawahang silya. Mula sa kanan nito, ang unang silya sa direktang kanan nito ay bakante. Bakante iyon dahil ayaw siya nitong makatabi sa hapagkainan. Kinamumuhian siya nito at kinasusuklaman. Nag-angat siya ng mukha at minasdan niya na matiim ang asawa. Ang kanyang itim na buhok ay malinis na pinutol at patuloy sa magkabilang gilid at likod. At ang tuktok ay maayos na sinusuklay pabalik. Sa lahat ng oras ay naiwan ng desenteng mas mahaba kaysa sa mga gilid. Ang kanyang mga labi ay natural na mapula. Mga labi na kayang ngumiti ng mabait sa iba, ngunit hindi sa kanya. Matangkad ang tulay ng kanyang mga ilong, at ang ibabang bahagi kung saan ay ang mga dingding na sa magkabilang gilid ng dulo ay kurbadang, manipis at maselan, at may perpektong ilong. Dumako naman ang tingin niya sa mga mata ni Christian, at tumahip ang dibdib niya nang makitang nakapukol din sa kanya ang mga titig nito. Malamig ang kislap sa mga mata nito. Tumatagos sa kanya ang talim niyon kahit na may suot pa itong salamin sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, matalas at mabutas. Ang malamig niyang titig ay maaaring maputol siya sa kalahati, and she deserve it. Dapat lamang yun sa kanya, ang tratuhin siyang malamig at tratuhin siyang hindi maayos dahil siya ay isang manluloko. Isang peking asawa. Nilinglan niya si Christian. Christian Williams ay mabuting tao. Hindi masamang tao ang asawa niya. Hindi ito malupit, mabait ito, pero nakagawa siya ng isang napakalaking kasalanan dito. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Liana. Matigas ang boses nitong saway sa kanya. Napayuko naman siya. Tama naman ito. Anong karapatan niyang titigan ang mukha ng asawa niya? Kahit iyon ay bawal para sa isang huwad na kagaya niya. Mariin niyang pinaglapat ang mga labi upang kahit katiting ay maibsan ang talim na tila tumutusok sa dibdib niya. Sana hindi na lang niya minahal ang asawa niya. Christian, hindi mo sinasagot ang tanong ko, Liana. Napatingin naman siya kay Christian. Bumadha ang pagkalito sa kanyang mukha.
Umalsa ang isang sulok na mapula nito mga labi para iguhit ang pang-uyam nito sa kanya. Did you not hear what I said? Fine. I say it again. I do not love you. And the question is, if you know that, alam mo bang ni Katiting ay wala akong nararamdaman para sa'yo? Alam mo ba yon? Kumirot ang dibdib niya. Dahilan para iglap siyang napayuko. Naglapat ang mga ngipin niya at dahan-dahan siyang tumango. Alam ko. Good. I just want to make sure that you are not hoping for some stupid emotion to sprout between us. Na hindi magkakaroon ng puwang sa puso ko ang emosyon. Muli siyang tumango rito. Kahit na nakapako lang ang mga mata niya sa pagkaing nasa harapan niya, na halos hindi niya nagalaw. Tumayo naman si Christians at walang paalam na humakbang palabas ng komedor. Tahimik niyang minasdan ang malapad na likod ng kanyang asawa. Kahit na palaging formal na ang pang-opisina ang suot nito, ay hindi maikakaila ang magandang hubog ng katawan ni Christian. Kaya hindi na nakapagtatakang maraming mga kababaihan ang humanga-hanga rito sa kabila ng katotohanang may asawa na ito. At ang asawang iyon ay siya. Sa mata ng mga tao ay maswerte siya, pero hindi totoo iyon dahil ang totoo ay hindi siya mahal ni Christian. Napabuntong hininga siya at lumingap sa kabuuan ng komedor. Nabibingi siya sa nakakabaliw na katahimikang bumabalot sa kabuuan ng silid. Napakahaba ng lamesang puno na masasarap na pagkain. 12 ang silya na bakanting lahat ay bukod sa inuupuan niya. Mataas ang kisame na pinagigitnaan ng may magarang arangya gawa sa solido at makintab na kahoy. Ang sahig na kinalalapatan ng suot niyang sapatos. Lahat sa paligid niya ay nagsusumigaw ng karangyaan. Maganda ang buhay niya, ngunit hindi siya masaya. Mailap ang katiwasayan ng loob na minimithi niya. Napatingin siya sa nanginginig niyang mga kamay at tumagal ang mga titig niya sa kanyang palasinsingan. Kumikislap ang diamante sa singsing na isinuot ni Christian sa kanyang daliri noong araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Malinaw pa rin sa gunita niya ang imahe ng matamis na ngiti nito noon na nakaukol para lamang sa kanya. Ang ngiting iyon ay ipinagdadamot na nito ngayon sa kanya. Ang kislap sa mga mata nito noon ay naging talas ng pagkamuhi na ngayon. Kinasusuklaman siya nito dahil hindi siya ang babaeng gusto nitong pakasalan. May babae itong hinahanap noon. Ang babaeng iyon ang gusto nitong pakasalan at nagpanggap siya ang babaeng iyon. Lumaki si Liana Torres sa isang bahay ampunan sa liwanag ng kabataan. Hindi niya kilala kung sino ang mga magulang niya. Ang sabi sa kanya ng social worker na matagal nang nagtatrabaho roon ay iniwan lang daw siya sa labas ng bahay ampunan. Kaya siguro lumaki siyang uhaw sa pagkalinga at atensyon ng mga tao. Kasi pakiramdam niya ay may isang bahagi ng buhay niya ang kulang sa kanya. Hindi man totoo sa lahat, subalit sa kanya ay malalim ang pagkauhaw na iyon na hindi matighaw-tighaw. Sa lugar na iyon nakilala niya si Liane Santiago. Halos magkatunog ang pangalan nila. 12 anyos na ito nang dumating ito sa bahay ampunan. Sinasaktan daw ito ng ama nito. Katunayan ay sariwa pa ang mga pasa at sugat nito noong araw nito sa liwanag ng kabataan. Magkasing edad lang sila ni Liane, kaya nagkusa siyang makipaglapit dito. Mabait naman si Liane, ngunit nabubuhay pa raw ang ina nito ay ginagabayan na siya nito sa pakipagsulatan sa lolo nito na nasa Amerika. Sa matanda raw ipinagkakatiwala ang mga propiedad sa Amerika ng isang napakayamang pamilya. Pero hindi nag-uusap ang ina nito at ang lolo nito. Nagkasamaan ng loob ang dalawa sa pagkatutol ang lolo nito sa lalaking iniibig ng anak. Gayunpaman ay hindi pinagbawalan ni Liane na ang ina nito na makipagsulatan sa lola nito. Ang kwento ni Liane ay nananakit daw ang ama nito, lalo na kapag lasing, na sa kasamaang palad ay araw-araw namang nangyayari. Hindi kailanman nagtatrabaho ang ama nito at umaasa lang sa asawa. Nang pumanaw ang ina ni Liane
ay ito na ang binubugbog ng ama. Ang huling pambubugbog nito kay Liane ay halos ikamatay na noon, nang 12 anyos palang bata. Kinuha ito ng kapitbahay na nagmamalasakit at dinala sa liwanag ng kabataan. Doon na nagsimulang magbuhol ang kanilang tadhana at hindi niya akalaing kahit lumipas man ang napakaraming taon ay mahihirapan pa rin siyang kalasin ang pagkakabuhol ng mga buhay nilang dalawa. Tumiim ang mga bagang ni Christian na makita ang figura ng asawa niya na nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakatagilid ito at nakaharap sa kabilang dako patalikod sa kanya. Hanggang kalahati lang na makinis nitong hita ang natatabunan ng kumot. Marahil ay nasipa nito iyon pababa. Mariin niya itong pinagmamasdan. Nakahiga ito. Kitang-kita niya ang mapagbigay na paglaki ng kanyang balakang at ang pababang korba ng kanyang baywang. Ang kanyang balat ay isang malambot na kulay krema at mayroon siyang natural na kintab na nagniningning mula sa loob. He remembered the first night he took her. He was her first, and it happened on their wedding night. Malinaw pa rin sa kanya kung gaano siya nanabik at nagiinat sa katawan nito. Malambot ito at mabango at napakaganda ng hubog ng katawan ng kanyang asawa. Sinabi niya dito na mahal niya ito, ngunit iyon ang huling maririnig nito sa kanya. Dahil pagkatapos ng gabing iyon, ay natuklasan niyang ang lihim ni Liana Torres. Kumuyom ang mga kamao ni Christian. Lumapit siya sa natutulog na asawa at tinunghayan ito. Pinagmasdan niya itong maigi. Payapa ang pagtulog nito at lumiliyab ang galit sa loob-loob niya dahil sa nakikitang kapayapaang iyon. Ano ang karapatan nitong matulog na matiwasay? Gayon nilinlang siya nito at pinaniwala sa isang malaking kasinungalingan. Nangangalit ang mga ngipin niya. Marahas niyang binaklas ang kumot nito. Nagising ito dahil sa ginawa niya at namimilog ang mga matang napatingala sa kanya. Akmang babangon ito subalit maagap niya itong kinubabawan na nagpasinghap dito ng matalas habang titig na titig sa mga mata niya. Don't say my name. Galit na wika niya rito. Kinasusuklaman kong marinig mula sa iyo. Matigas ang boses niyang sabi rito. Natikom nito ang mga labi at nagpaling na mukha pagilid upang iiwas ang tingin sa kanya. Mabuti. Ayokong tumingin din sa mga mata mo. I hate you. Umalpas ang mahinang ungol mula sa labi nito. Ungol mula sa damdaming nasasaktan. Pero mabilis nitong sinikil ang tunog na iyon at ikinulong sa likod ng lalamunan nito. Don't you dare cry my wife. Ikaw ang dahilan kung bakit pareho tayong nakakulong sa miserableng buhay na ito. Tumango naman si Liana. Sorry. You're sorry ha? Umalsa ang isang sulok na malupit niya mga labi. If you're sorry then, spread your legs wide for me and satisfy me. Kinagat nito ang kanyang ilalim na mga labi. Ibinuka nito ang mga binti para sa kanya. Kumawala ang mababang tawang puno ng pagkasuya mula sa bibig niya. Even though I treat you with so much hostility, you still cling to me. That's because you love being fucked by me, isn't it? Hindi ito kumibo sa kanya. Hindi rin ito sumagot. Pinanatili lang nitong nakatikom ang mga labi nito. Nakita niya ang pagguhit ng hapdi sa maganda nitong mukha, pero wala siyang pakialam. Ayaw mong sumagot? Fine. I just need you to keep your legs wide open for me. That's all. Hinubad niya ang sinturon at hinubad ang pantalon. Gawin mo kung anong gusto mo sa katawan ko. Ani naman ito. Umigting naman ang panga niya. Sure, I do exactly. Akin ang katawan mo. May lambong sa mga mata ni Liana habang nakatingin siya sa kanyang asawang nakaluhod sa pagitan na magkahiwalay niya mga binti. Tumitig siya sa mukha nito. Walang mainit na emosyon ang mababanaag sa mga mata nito. Ang kislap na naroroon ay puno ng talim at pagnanasa. Tawag din laman. Ang kanyang halaga para sa asawa. Iyon na lang ba ang halaga niya ngayon sa buhay nito? Ganoon na lang ba ang magiging papel niya?
Pero kahit gaano man ito karahas o kalamig sa kanya, ay handa siya pa ring tanggapin ang lahat ng iyon. Ang lahat na kaya lang nitong ibigay sa kanya ngayon. Dahil mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Kaya nga nagawa niya itong linlangin dahil sa pagmamahal na iyon. Hinubad ni Christian ang suot na salamin sa mata at ipinatong sa lamisitang katabi ng kama. Tumitig ito sa kanya. Puno ng sidhi ang paraan ng pagkakapukol nito sa kanya ng tingin. Ito ang gusto mo, hindi ba? Hindi ba, Liana? Tiim ang bagang na tanong ni Christian sa kanya. Ito ang gustong gusto mo, kaya ayaw mong umalis sa puder ko. Pinili niyang itikom ang mga labi niya dahil kung sasabihin niyang pag-ibig ang dahilan kung bakit pinipili niyang manatili sa piling nito, ay baka mas lalo lamang itong mamuhi sa kanya. Hinawakan siya nito sa kamay at hinila. Napaupo siya at hindi niya maiwasang mapatingin sa mga mata ni Christian na matiim naman itong sinalubong. Magkalapit ang mga mukha nila, kaya halos mabingi siya sa lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Mapang-uyam itong ngumiti sa kanya at walang pag-alinlangan na ipinasok nito ang daliri. Napaigik siya sa ginawa ng asawa. Nasasaktan ka ba? Gusto mo na bang sumuko? Sa kabila ng pag-uulap ng kanyang mga mata ay matigas pa rin siyang umiiling sa asawa. Alam kong hindi ka basta-basta bibitaw. Pagkuyom ng ngipin. Hinila siya nito papalapit. Saka idiniin ang bibig sa leeg nito. Sa ibabaw lamang ng kaliwang tainga nito. Sinipsip nito ang balat niyang walang pakialam at nag-iwan ng hinog na marka sa kanya. Wala sa loob na din naman ng palad niya ang bahagi ng kanyang leeg kung saan ito nag-iwan ng pulang marka. Don't touch it. Matigas na saway nito sa kanya. Binawi niya ang kamay at napayuko siya. Pero hinagip nito ang baba niya at ang sumunod doon ay ang mainit nitong pagsakop sa mga labi niya. Pilit na ipinapasok ang dila sa kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin na walang pantay. Isang matalim na halinghing ang kumawala sa malambot nitong labi nang ang dila nito ay dumiretso sa kanyang likuran. Halos dumampi sa bunganga ng kanyang mainit na lalamunan. Bago pa siya tuluyang pangapusan ng hangin, ay pinutol na nito ang pagkakahugpong ng kanilang mga labi. Napatingin siya sa mukha nitong salat pa rin sa emosyon. Christian. Nagulat siya nang itulak siya pahiga ng asawa sa kama. Ang isang kamay nito ay nakadikit sa kanyang pulso sa kama at ang isa naman ay nagsisimulang halos paglaruan ang kanyang mga suso. Nag-react naman ang mga nipples niya. Sa haplos nito na agad na tumalsik sa manipis na tela ng purple nightgown niya. Yumuko siya at tinilaan ang kanyang naninigas na mga nipple. Sa kabila ng manipis na tela na pumipigil sa kanya para hindi siya makaramdam. Pinasa ng dila niya ang nightgown niya at mas lalong nagpa-erotic ng ang kabuuan nito. Kitang-kita pa ng mga mata niya ang dahan-dahang pagdaloy ng dila nito sa bahagi ng dibdib niya. Umarko ang likod niya at mariin siyang napakuyom sa kubrikama. Pinasadahan niya ang mga daliri ang isang masilang korba kung saan dumadampi ang loob ng mga hita nito. At nang uuyam, itinapat niya ang mga iyon sa kanyang basang biyak. Gusto mo ng mga lalaki dito, hindi ba? Paanas nitong tanong sa kanya. Nang hindi siya sumagot ay nangangalit ang mga bagang nito. Answer me. Yes. Dahil iyon naman talaga ang totoo. Gusto niyang paulit-ulit siyang angkinin ng kanyang asawa. Napaungo naman siya sa isang iglap ay nakabaon na sa loob ng lagusan niya ang mga daliri nito. Ramdam niya ang pagkagising ng kanyang pagkababae. Nang iikot niya ang kanyang mga daliri para tumama sa isang lugar, nanlalaki ang mga mata niya. Napakahirap manatiling tahimik nang ang mga daliri ng kanyang asawa ay gumagapang sa sensitibong lugar na nagdudulot ng panginginig sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. At hindi man lang siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto hanggang sa ang kanyang mga halinghing ay nauwi sa isang mahaba at matigas na orgasm. Pero kahit nanginginig na ang mga paa niya at malayo pa rin ang paghinga niya,
Patuloy pa rin nitong ginagalaw ang mga daliri nito sa loob ng pagkababae niya. Papasok at palabas. Sandali lang. Pigil niya sa asawa. Dahil pakiwari niya ay nanginginig pa rin ang mga kalamnan niya. Sinubukan niyang hulihin ang kamay nito. Subalit mabilis nitong nahawakan ang palapulsuhan niya. Tumingin siya ng diretso sa maabo nitong mga mata. Hindi ako titigil, Liana. Christian. Halos mabaliw siya nang lalo pa nitong bilisan ang pagdulas ng mga daliri nito sa kanyang lagusan. Alam niyang wala ring saysay kung tututol siya. Kaya mariin na lamang niyang kinagat ang ibabang labi at sinasalubong ng balakang ang ritmo ng mga daliri nito. Hindi na niya matukoy kung kailan huminto ang asawa niya. Pero ang alam niya ay muli niya ay naabot ang kasukdulan. Ipinikit niya ang mga mata at hinabol ang paghinga. Then she felt the heat of his erection. Napadilat siya at napatingin siya kay Christian na nakaluhod sa pagitan ng magkahiwalay niyang mga binti. Napadaing siya at kumawala ang mahabang ungol mula sa kanyang lalamunan. I hate you, Liana. Wika nito habang bumabayo sa kanya. His arousal was huge for her. But at this point, she was so used to having her inside of her now because he had always fulfilled his marital obligation to her. Ang totoo ay hindi niya maintindihan kung bakit pinagkakaabalahan siya nitong angkinin. Gayong nasusuklam ito sa kanya. Pero masaya siya na siya lang ang gusto nitong makatalik at hindi ang ibang babaeng nagpapakita ng motibo rito. Marahil dahil sa kaalamang wala itong ikinakamang ibang babae, kaya hindi niya ito magawang isuko ng tuluyan. Nabibigyan pa rin siya ng pag-asa at binubuhay niyon ang pag-asa niya na baka marahil siguro sa tamang panahon o sa pagdating ng bukas ay matututunan din siyang mahalin ng tunay ni Christian, na hindi na nito papangaraping mahanap ang babaeng gusto talaga nitong makita noong una. Ang babaeng dahilan kung bakit nagtungo ito sa liwanag ng kabataan. Araw-araw ay laman ng panalangin niya na sana hindi na kailanman mag-cross ang landas nilang dalawa dahil baka hindi iyon kayanin ng puso niya. Napatitig siya sa kabuuan ng kanyang asawa. Puting formal na kamiseta ang mga manggas na nakarolyo hanggang sa kanyang siko. Inilantad ang malakas na ugat na umaagos mula sa kanyang mga bisig hanggang sa kanyang pulso at sa likod ng kanyang mga kamay. Nakabukas ang botones ng kanyang itim na pantalon at naiwang nakabukas ang zipper. Namumula ito dahil sa init na umaalipin sa katawan nito. Gumapang din hanggang sa leeg nito ang pamumulang iyon. Binitawan nito ang binti niya at hinawakan ang kanyang balakang. Hinampas nito ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mas pinalalim ang pagkalalaki nito sa kanyang pagkababae. Ang malarosas na laman ng kanyang pagkababae ay dumidikit dito na gustong sipsipin siya pabalik. Even yours refused to let me go. Ha? Anas nito sa magaras na tinig. Gusto mo ang lahat-lahat sa akin, Liana. Tama ba ako? Gusto mo ang katawan at puso ko, hindi ba? Isuko mo na lang sa akin, Christian, ang puso mo. Samo niya sa asawa. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Tumalim naman ang linya ng panga nito. Kasabay ng pag-iigting ng panga nito ay ang paglakas ng pag-ulos nito sa ibabaw niya. Christian. Paungol niyang sambit sa pangalan ng asawa. Ramdam niya ang pagbigat ng init sa kanyang puson at ang lalong pagkalam ng kanyang pagkababae hanggang sa sumabog ulit siya sa init mula sa katawan niya. Pinagmamasdan siya ng kanyang asawa at mapanganib na kumikinang ang kanyang mga mata nang makita siyang sumabog sa ikatlong pagkakataon. Umungol ito at lalong binilisan ang pag-indayog. Wala pang 1 minuto matapos nitong marating ang sukdulan. Hinugot nito ang kanyang pagkalalaki at hinaplos ito sa kanyang kamay hanggang sa tumalsik ang kanyang similya mula sa dulo ng kanyang pagkalalaki at inispray iyon ilang pulgada sa itaas ng kanyang namumuong pagkababae. Walang imik itong bumangon at kinuha ang salamin sa mata na nakapatong sa lumisitang nasa tabi ng kama. Kinuha rin ito ang box ng tissue at ibinigay sa kanya. Wipe it up. Tumango naman siya rito. Tahimik nitong tinungo ang banyo. Hindi niya ito nag-abalang takpan ang kahobdan nito
Siya naman ay naiwan sa higaan at nakatitig lang sa kisame. Pagkatapos ng init ay binalot ulit siya ng kahungkagan. Bakit ba hindi na lang sila magsama ni Christian na katulad ng sa normal na mag-asawa? Why couldn't he sleep next to her and pull her closer to him after take her hard? Mahirap bang gawin iyon?